ating lahat, purihin po ang Panginoon at tayo po ay narito muli sa ating panambahan sa gabing ito ng Wednesday. Tayo po ay mag-aawitan, mga kapatid. Tayo po ay tumayo, pati po kayo mga naka-online. Salamat sa Panginoon at tayo po ay binigyan ng pagkakataon muli. Amen. At ngayon pong gabi ay magsama-sama muli tayo. Umawit sa Panginoon. Awitin natin ang ating, ito pong tagapag-paawit natin ngayon. Brad, Ayan, sige po. Galatians chapter 2 verse 20. Awitin po natin, I am crucified with Christ. Amen. Galatians 2:20. Amen. Bible verse po tayo. Amen. Ano ang kasunod niyan? And Anong the, kasunod? the next po is, unto thee, O Lord. Yes. Unto thee, O Lord. Memorize natin yan. Sige po. Okay, on the first verse now, sing. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. I am crucified with Christ. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Psalms number 25, Amen. verse 1. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Amen. Awitin po natin. Amen. Open your Bible. Ready now. First verse, sing. And to thee, O Lord, do I lift up my soul. And to thee, O Lord, Amen. do I lift up my soul. Yes. Amen. Oh my God. Oh my God. I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Show me thy ways. Show me thy ways. Thy ways, O Lord. Teach me Amen. thy path. Teach me thy path. Thy path, O Lord. Oh my God. Oh my God. I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Kaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Amen. Natin. At siya'y magbabalik. Amen. First verse. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kasi ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At siya'y magbabalik upang tayo'y kanyang kunin. At siya'y magbabalik Upang makapiling niya. Upang makapiling niya. Wow. Amen. Kaya ikaw o kaibigan, Napakasarap. Makapiling. si Jesus Ang ay Panginoon, magtiwalaan upang makasama niya sa kabilang buhay. Amen. Number one, great is the Lord and greatly to be praised. Wow. Amen. Do you believe that our God is great? Amen. Amen. First verse, sing. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth. Amen. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King.
is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. One more time. Great is the Lord, And greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Amen. Amen. Another one. Awitin po natin ang isa pang awitin, yung First John 7 and 8. Yes. Ayan. Oo. Beloved, let us Beloved, love one let us another. love one another. Ayan. So, 1 John 1, 7 and 8. Ayan, sa inyong mga Bible, open nyo po yan. Andyan po ang lyrics dahil medyo nagkakaproblema po ngayon ang ating TV, ang ating screen. Ayan, sa Bible po muna tayo. 1 John 1, 7 and 8. Beloved, ring now, sing. Beloved, let us love one another, love one another. For love is of God, and anyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4, 7 and 8. One more time. Amen. Beloved, let us love one another, love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4, 7 and 8. Amen. Amen. Tayo po magpasalamat sa Panginoon, ang manaming Diyos. Salamat po ng maraming marami. Meron pong pag-iibigan sa magkakapatid na hindi galing sa tao, hindi galing sa mundong ito, kundi pag-ibig na nanggaling sa Panginoon. Dumadaloy po sa inyong mga anak, pag-ibig na hindi dahil ng kung sino ang aming iniibig, hindi dahil kung sino kami, kundi dahil ng kung sino ang Panginoon na tumawag sa amin. Kaya ito po'y pag-ibig ng Diyos na iniibig namin sa aming kapwa at pag-ibig din na iniibig namin sa sarili. Kaya salamat po, meron pong perfect love na kung ito'y matututunan namin, kung kami magsisilago, dahil hindi naman po ito likas sa amin. Hindi po namin ito training dito sa mundo. Ito ay bunga ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa amin. At ang pag-ibig ng Diyos na ito, ang kanyang ipinoproduce sa aming buhay upang makaibig kami sa Diyos. Makaibig kami sa aming kapwa, kagaya ng pag-ibig namin sa aming sarili at pag-ibig sa kaaway. Kaya kami po ay nagpapasalamat na natutunan namin na hindi na ibigin ang sanlibutan sapagkat narito ang pita ng laman, ang pita ng mata, at ang kapalaluan ng buhay. At ang pag-ibig sa sanlibutan ay hindi po sa Ama. At ang sino mang umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Kaya kami po ay nagpapasalamat na itama mo at na ituwid mo, na i-focus mo ang landas at patutunguhan ng aming pag-ibig. At paano kami iibig at paano makakaibig. Sa ganun po ay nakakapagtaka kung paano ang pag-ibig na ito'y nararanasan ng mga taong ang likas ay manakit, gumanti, gumawa ng masama sa kapwa. At ang aming likas ay mapanakit,
Kami po'y mapamuksa kung kailangan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay pag-ibig na nakagagaling. Panginoon, maraming salamat po. Turuan niyo kami na lalong umibig. Palaguin niyo po kami sa pag-ibig dahil ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng maling takot. At dahil ang pag-ibig, nagkakaroon kami ng tamang lakas ng loob upang makapamuhay ng tama sa iyong paningin. Salamat po sa pag-ibig na ipinaranas mo sa amin at pinadadaloy mo sa pamamagitan namin. Ibig na ito ang siyang maghari sa bawat isa, sa simbahan, sa tahanan. Walang masisirang tahanan pagka umiiral ang ganitong klase ng pag-ibig. At ang mga kapatiran ay magtatagumpay sapagkat ang pag-ibig na ito ang magiging bigkis namin sapagkat kami po'y mga hindi perpektong tao. Pero tuturuan mo kami paano magmahal ng mahirap ibigin. Lalo na nga kung nakikita namin ang mga kahinaan ng laman. Salamat po sa biyaya mo. Bless mo po ang bawat isa. Makikilala kami, sabi mo, dahil ng pag-iibigan namin sa isa't isa. Nawa nga po, kung makilala kami, ay dahil ng pag-iibig ni Kristo na dumadaloy sa amin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say amen? Amen, amen. Wow, ano? Ang sarap nga naman kung yung pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig, sabi nga, ay God is love. Diyos ay pag-ibig. Kaya hindi naman sabi dahil ang Diyos ay pag-ibig, ay sambahin daw ang pag-ibig. Hindi po. Kundi ang sinasabi, ang Diyos ang person. He is the person. He is the embodiment of love. Ano? Kaya ang Diyos ang sinasamba, hindi yung pag-ibig. Kaya salamat ng marami. Magbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Narito ang ating mga kapatid at tayo pa. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos. Buklatin po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Judges chapter 10 verse 1 down to number 18. Salita po nating basahin at sa huling talata ay sabay-sabay po tayo. Sa English po na Biblia, ngayong gabi atin basahin po. At basahin ko po verse number 1. Sa amen, kung nandyan na po tayong lahat. Amen? Amen. Verse number 1. And after Abimelech, there arose to defend Israel Tola, the son of Puah, the son of Dudo, a man of Issachar, and he dwelt in Shimmer in Mount Ephraim. And he judged Israel 23 years and died, and was buried in Shamir. Verse 3. And after him arose Jair, a Gileadite, and judged Israel 22 years. And he had 30 sons that rode on 30 ass colts, and they had 30 cities, which are called Havoth Jair unto this day, which are in the land of Gilead. And Jair died and was buried in Kamon. And the children of Israel did evil again in the sight of the Lord, and served Baal-im and Ashtaroth, and the gods of Syria, and the gods of Zidon, and the gods of Moab, and the gods of the children of Ammon, and the gods of the Philistines, and forsook the Lord, and served not him. And the anger of the Lord was set against Israel, and he sold them into the hands of Philistines, and into the hands of children of Ammon. And that year they vexed and oppressed the children of Israel 18 years. All the children of Israel that were on the other side of Jordan, in the land of the Amorites, which is in Gilead. Moreover, the children of Ammon passed over Jordan to fight also against Judah, and against Benjamin, and against the house of Ephraim, so that Israel was sore distressed. And the children of Israel cried unto the Lord, saying, We have sinned against thee, both because we have forsaken our God, and also served Baal-im. And the Lord said unto the children of Israel,
Did not I deliver you from the Egyptians and from the Amorites and from the children of Ammon and from the Philistines? The Sidonians also, and the Amalekites, and the Maonites did oppress you, and ye cried unto me, and I delivered you out of their hand. Yet ye have forsaken me and served other gods, wherefore I will deliver you no more. Go and cry unto the gods which ye have chosen, let them deliver you in the time of your tribulation. And the children of Israel said unto the Lord, We have sinned. Do thou unto us whatsoever seemeth good unto thee. Deliver us only, we pray thee, this day. And they put away the strange gods from among them, and served the Lord, and his soul was grieved for the misery of Israel. Then the children of Ammon were gathered together, and encamped on Gilead, and the children of Israel assembled themselves together, and encamped in Mizpeh. Sabay-sabay po tayo, verse 18. And the people and princes of Gilead said one to another, What man is he that will begin to fight against the children of Ammon? He shall be head over all the inhabitants of Gilead. Pagbalayin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos, makakaupo na po tayong lahat. My faithful Father, enduring friend, your tender mercies like a river with no end, it overwhelms me. Covers my sin each time I come into your presence. I stand in wonder once again. Your grace still amazes me. Your love still a mystery each day. I fall on my knees. Your grace still amazes me. 'Cause your grace still amazes me. Oh, patient Savior, you make me whole. You are the author and the healer of my soul. What can I give you? Lord, what can I say? I know there's no way to repay you, only to offer you my praise. Your grace still amazes me. Your love still a mystery each day. I fall on
amazes me. It's deeper, it's wider, it's stronger, it's higher, it's deeper, it's wider, it's stronger, it's higher than anything my eyes can see. Your grace says me, your love still a mystery. Each day I fall on my knees. Your grace still amazes me. Your grace still amazes me. Amen. Wow. Your grace still amazes me. Minsan, paano nga ba mangyayari yon na the grace of God still amazes us? Siyempre, lagi mong iniisip-isip kung wala ang biyaya ng Diyos, nasaan kaya tayo? At dahil ng biyaya ng Diyos, bagamat minsan iniisip ko, ano ba ang nauna? Yung biyaya ng Diyos o yung pag-ibig ng Diyos? Ano ba ang nauna? Yung biyaya ng Diyos o yung pag-ibig ng Diyos? Kung nauna ang biyaya ng Diyos, ang gawa ng... Kasi sabi ng Bible, ano mang gagawin mo pag walang pag-ibig, walang kabuluhan. Kahit gawan mo ng mabuti ang tao, pag walang pag-ibig, walang kabuluhan. Walang meaning pag walang pag-ibig. Kaya nagpapasalamat po tayo dyan. Ang Diyos ay dinidescribe na hindi tayo karapat-dapat sa kanyang mga kagandahang loob sa atin. Yun po kasi ang biyaya, kagandahang loob. Dahil ng Tagalog ng kagandahang loob ng Diyos. Okay. Well, tayo po ay tumayong lahat. Ngayon pong gabi, ibig ko pong pag-usapan natin the joy of winning souls. The joy of winning souls. Dapat po masaya tayo. Alam niyo po, marami hindi pa naranasan yung saya. Pagka naranasan niyo yung saya na makapag-akay ng kaluluwa, ayaw niyo nang tigilan. Kasi iba po itong joy of winning souls. Iba po ito, the joy. At talaga namang ito yung sinasabi ng Bible na meron talaga ditong joy sa pag-aakay ng kaluluwa. May kasayahan sa maraming bagay sa mundong ito, pero meron pong kakaibang galak na hindi nyo makukuha sa ibang paraan, kundi iba yung galak. Parang, mamaya natin pag-uusapan yan. Pero mananalangin muna tayo. Basahin natin muna itong Psalm 126 and verse 6. Psalm 126 and verse 6. Ito po'y naghahanda rin tayo para po, inihanda ko kayo para sa ating darating na mahal ka ng Diyos. Dahil dapat merong mabilisan ba? Mabilisan. Kasi siyempre, pagka nagsishare na tayo ng gospel, minsan hindi mo maipresent yung gospel presentation na mahaba. Magko-consume ka ng maraming minuto. Parang sabi ni, sino ba yun? Si Brother Maya. Kasi nasabi niya minsan, nakwento niya, Uncle, iba yung nanggagamot sa private at iba yung nanggagamot sa public. Minsan, ang dating daw sa public, ang mga doktor mahihigpit, masusungit. Sa private, mabababait na mahaba paliwanag, maraming detalye. Sa public, sabi niya, Uncle, minsan hindi ganun parang dating naman. Kasi po,
Ang haba ng pila. Ang haba ng pila. At kinakailangan madalian, kaya parang ang dating mo tuloy, masungit ka kasi hindi mo na lahat masagot yung mga tanong o kung ano-ano pa. Parang gano'n ang nababanggit niya. Kaya, masaya po ang nakakatulong sa kapwa, sa totoo lang. Amen? Tama ba? Lahat po na nakaranas na kayo makatulong sa kapwa at nakaramdam kayo ng kakaibang saya sa amen. Di ba ganyan? Lahat tayo. Mahirap, mayaman, meron kayong natulungan. At hindi laging pera ang kahulugan ng tulong. Tama ba? Hindi laging pera. Kaya nga, kahit mahirap, nag-aral o hindi dahil may pinag-aralan, makakatulong. Kahit wala kang pinag-aralan, makakatulong ka. Kaya nag-aral o hindi, bata, matanda, masaya po yung kayo'y nakakapagdulot ng tulong sa kapwa. Kaya ito po ang the joy of winning souls, or sabi na ba, the joy of soul winning. Ano ha? Basahin muna natin itong Psalm 126 and verse 6. Ready? Begin. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Ulitin ko po. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing. Ayun, ano? Bringing his sheaves with him. Maraming Diyos, salamat po ng maraming sapagkat gusto mong ibigay sa amin ang fullness of joy. Iba't ibang pinanggagalingan ng galak sa puso na hindi kinakailangan pong mayaman, hindi kinakailangang mataas ang pinag-aralan, hindi kinakailangang kilala sa lipunan, hindi kinakailangang malawak ang impluensya, hindi kinakailangang malaki ang katawan, hindi kinakailangan kami malusog o walang karamdaman. Ano man ang kalagayan namin, pwede mo kaming gamitin na makapag-akay ng kaluluwa at maranasan namin yung galak na hindi pwedeng maranasan malibang sa pag-aakay ng kaluluwa. Kaya nga po, tulungan niyo po kami na lalong magkaroon ng interes, lalong magkaroon ng pagsisikap, magkaroon ng kakayanan at karanasan na magbunga at makapag-akay ng kaluluwa na kami mismo ang ginamit na nag-lead sa tao. Kami ang nagpaliwanag, kami ang lumapit, kami ang nagkusa, kami ang nag-take ng initiative. Pangunahan niyo po kami, Panginoon. Dalangin namin ito, bagamat hindi kasya ang aming oras, pero sa kaunting panahon ay bigyan niyo kami ng pwede naming dalahin pagkatapos po ng gabing ito. Hiling namin ang lahat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen, 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 amen. Maraming salamat po. Alam niyo, sa mundong ito, maraming bagay na magdadala sa inyo ng kalungkutan. Ngayon, pipili kayo. Ano ang gusto niyong gawin? Yung magdadala ng kalungkutan o magdadala sa inyo ng kagalakan? Makakapili naman tayo. May mga bagay na nakakalungkot, hindi mo mapili. Pero makakapili kayo ng mga bagay na pwede kayong maging masaya. Ayun po ang mahalaga eh. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanang pumili para maging masaya. Para makaranas tayo ng kagalakan. Hindi yung, alam niyo po, iniligtas na tayo ng Diyos sa buhay na puno ng kalungkutan. Hindi na tayo dapat alipin, nakabilanggo, nakagapos, pinuputakti tayo ng mga malulungkot na karanasan, malulungkot na kaisipan, malulungkot na, alam niyo po, tayo po yung malalaya na pinalaya na tayo ng Panginoon sa sumpa ng mundong ito. Kaya nga tayo po'y mapalad. Naniniwala ba kayo na kayo pinagpala ng Diyos? Mapalad po tayo, amen? Hindi lamang kayo tumanggap ng pagpapala, Iba yung mapalad, iba yung tumanggap ng pagpapala. Yung tumanggap ng pagpapala, minsan lang yon. Panapanahon yun, tumanggap ka ng pagpapala, pero yung ikaw ay taong mapalad, kalagayan mo yun, buhay mo yun, katayuan mo yun. Ang na kay Kristo ay mga taong mapalad. Ngayon, meron na lang tayong pagpili. Pipili na lang tayo, mga kapatid. Kung yung bang buhay mo ay maipamumuhay mo yung mapalad na buhay o mabubuhay kang miserable. Ganun po yun eh. Tingnan nyo, maraming mga taong nag-aral, mayaman, malusog, lahat nasa kanya na, maganda, matipuno, sikat. Ano bagat pinili pang mag-drugs, pinili pang
Pinili pang gumawa ng kasalanan, nasira tuloy ang pamilya, nasira ang karir, nasira ang profession, nasira ang future, nasira ang kalusugan ng katawan. Nasa kanya na lahat ng maganda. Katayuan niya na yun. Nang siya ipanganak, mayroon na siyang pamilyang mapalad. Abay, pumili pa ng hindi magandang gawain. Di nasira pa buhay niya. Kaya mga kapatid, ang mga Kristiyano po, nang kayo'y maligtas at nang ako'y maligtas, ginawa na ng Diyos tayong mapalad. At dahil ikaw ay mapalad, natural na sa iyo. Tandaan niyo po yan, natural na sa iyo, natural na sa atin, na ikaw ay tumanggap ng mga pagpapala dahil ikaw ay taong mapalad. Hindi lamang tayo namamalimos ng pagpapala sa Diyos. Ikaw ay inilagay na ng Diyos sa kalagayang ikaw ay mapalad. Pero, ibinigay pa rin ng Diyos sa iyo na piliin mo ipamuhay ang mapalad na buhay. At yun yung maraming mga tao, maraming hinanakit, ang daming sama ng loob, ang daming kagalit, ang daming kaaway, bakit natin ibibigay ang isipan natin doon? Ngayon pwede ka namang pumiling isipin mo ang mga bagay na, ibinigay sa akin ng Diyos ang open door. Binigyan ako ng Diyos ng buhay. Alam niyo, kaya buhay pa tayo. Kaya malakas ka pa. Kaya wala ka pang sakit. Hindi ka pa tayo mamatay. Binigyan ka ng Diyos ng open door. Bukas ang bintana ng langit. Naku po mga kapatid, bukas ang palad ng Diyos sa atin. Why live in sorrow? Why live in sadness? Why live in loneliness when you are appointed by God to be blessed, para pagpalain? So, isa lamang po ito, hindi na natin palawakin yun, pero isang masayang gawain po sa karanasan natin bilang mga tao, yung mangisda. Kaming mga lalaki, mahilig kami sa fishing, adventure. Ganon, naalala ko, nung kami mga bata pa, napunta kami dyan sa Laguna Lake na yan, at meron tayong kaibigan dyan na meron siyang lambat, at dadalhin yung lambat doon, pupunta siya paparoon, hihilahin ganon, hihila-hila namin yung lambat, marami ng isda. Tuwan-tuwa nga, marami diyang ayungin nung unang panahon. Ang daming ayungin dyan. Ang daming biya. Ang daming plapla. Ano yan? Tawag yan. Tilapia. Yung iba. Iba-iba. May karpa. May dalag. Ang daming isda dyan. Ang ganda. Napakaganda po ang mangisda. Yung ilog natin dyan, yung pagitan ng bayanan na Labang, yan yung ilog ng soldiers. So pag diretso yan, hanggang doon Bayanan na Labang, papunta ng Laguna de Bay yun Ang linis niya nung una. Naku, ang daming isda niyan. Tuwan-tuwa kami, mamana, manlambat. Nauso lamang na magdumating na mga dayuhan dito. Marurunong manglason. Naku po, nilason ng ilog. Sabi sa inyo, lutangan ng mga isda, malalaki at maliliit. Talagang ubos ang mga isda. Ganon. Pagka umuulan, yung mga galing dun sa hindi naman nila nalason, di natatangin na naman yung isda dyan. O kaya mga isda dun, pumupunta na naman dyan. Pero pag marami na mga isda, wala sunin na naman nila, dami na namang lang huli. Salot yung mga manlalaso ng ilog. Okay pa yung nangunguryente. Yung kinukuryente, dyan lang sa malalapit. Pag kinuryente mong ganon, nalitaw na ganon yung dalag o yung hito o yung kung ano mang isda yung nadampian ng kuryente nila. Na ganon lang Pero yung lason, lahat ng madaan ng tubig na lutangan ng mga isda, lundagan, ay hilo. Talaga naman. Okay? So, sa madaling sabi, masaya po ang magisda. Ito po ay marangal na gawain at ito po ay matagal ng gawain. So, titignan po muna natin ang ating first lesson dito po. Sa Psalm 126 and verse 6, sabi dito, He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again. Alin niyo po, dito sa aking note, sa aking cellphone, pinalaki ko po yung salitang doubtless. Yun ang kagandahan ng sa cellphone. Napapalaki mo yung font. Napipili mo yung palalakihin. Pinalaki ko yung doubtless. Binago kong kulay. Ginawa kong kulay pula para madali kong makita. Pagtingin ko, kita ko na doubtless.
Ang ganda. Kaya tingnan niyo po itong salitang doubtless. Walang alinlangan. Ano ibig pang sabihin ng walang alinlangan? Ano pang salitang pwedeng ikatulad sa doubtless? Walang alinlangan. Walang sala. Tiyak. Walang pagdadalawang isip. Ano pa? Walang duda. Ha? Pwedeng positive. Tiyak. Doubtless eh. Tiyak. Sigurado. Garantisado. Aprobado. Positibo. Oh. Tingnan nyo. Doubtless, ha? Anong karugtong doon? Shall doubtless come again with rejoicing. Pambihira, oh. Yan ang sinasabi ng Bible. Sigurado, aprobado, garantisado. Walang alinlangan, walang duda, walang pagsala. Tiyak na mangyayari. Shall doubtless come again with rejoicing. Kaya alam niyo po, ang mga soul winners, may kakaiba silang saya. Alam niyo po ito. Ito'y saya na bigay ng Diyos. Walang alinlangan ang soul winner. Siya na nag-aakay ng kaluluwa. Meron siyang tataglaying kagalakan. Kaya kapag tayo po, maraming kalungkutan sa buhay, try. I-divert nyo yung inyong lungkot. Mag-akay ka ng kaluluwa. Pag nakapag-akay ka ng kaluluwa, sasabihin ko sa'yo, babalik ka masayang-masaya. Nalimutan mo na yung kalungkutan mo. Totoo yan. Tama ba yan, Pastor? Ha? Makakalimutan mo na ang lungkot mo. Oh. Totoo yan. Ulit-ulit ko ng karanasan yan eh. Kahit na malungkot ka, may problema ka, gutom ka, wala kang pera, masakit ang katawan mo, masakit ang kalooban mo, mag-soul winning ka. Pagka kayo nakapag-akay ng kaluluwa, sasabihin ko sa'yo, babalik ka na ito, doubtless. Come again, rejoicing. Babalik kang masaya. Shall doubtless come again with bringing ships with him. So this is the general truth about winning souls. Generally, doubtless come again. Bakit ko po sinabing generally? Kasi po, hindi lahat na nag-akay ng kaluluwa o nag-share ng gospel, bumalik na masaya. Sample, si Jonah. Nag-preach ng patungkol sa pagsisisi. Abay, nung bumalik, malungkot pa rin eh. Galit pa rin, masama loob. At naligtas at nagsisi yung mga tao. Ayaw niyang maligtas yung mga tao. Walang pag-ibig sa puso si Jonah. Nangaral ng walang pagmamahal sa kaluluwa. Pero niya, nangaral siya, katunayan, galit siya sa mga tiga Ninive. Hindi niya gustong mangaral doon, hindi niya gustong magsisi, o gusto nga niya hatulan ng Diyos. At sapagat ito, maraming ginawang kasamaan sa kanilang lahi. Abay, nung malaman niyang siya doon mangangaral at yun ang papahayagan niya ng pagsisisi at kaligtasan, abay, ayaw ni Jonah, imbis na pumunta sa palihis na landas. Ay di, dinamput uli siya ng Diyos, pinadalahan ng balyena sa madaling kwento, bumagyo, at sa madaling siya, inihagis siya sa dagat, yun naman yung request niya, lulukin siya ng balyena, nagpadala ang Diyos ng, yun ang courier nung una ng Diyos ng courier. Yun ang lasada ng Diyos. Grab. So, nagpadala ang Diyos ng buhay na grab sa dagat, balyena, at idiniliver siya sa Ninive. Ganun ang nangyari. Ano ba ang tawag niyo dun sa grab? Pasakay? Ano tawag nun? Angkas. Angkas. Ayan. Yun ang grab ng Panginoon ng lumang tipan. Nagpadala siya ng grab sa dagat. Yan ang wala pang grab yata sa dagat. Pero ang Diyos meron na siyang grab sa dagat. So nung ihagi siya, nagpadala ng Diyos, okay, tinawagan niya yung balyena, belly, you go. Tinawagan niya, nilunok si Jonah, diniliber dun sa Ninive, dun inilua, at doon nangaral. Ano ang sabi ni Jonah? Salvation is of the Lord. Talagang ang kaligtasan at ang nais na kaligtasan ng mga tao galing sa Diyos yan. Ideya ng Diyos ang kaligtasan. Hindi yan ideya ng tao. Kaya walang ipagmamalaki ang sino man tao na kaya ako naligtas, tinanggap ko si Kristo. Wala po. Ang ideya po ng pagliligtas ay ideya ng Diyos. Kondisyon ng Diyos. Probisyon ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos. Gawa ng Diyos. Sakripisyo ng Diyos.
pagmamahal ng Diyos, kaluwalhatian ng Diyos, wala po dyan ng tao. Ha? Pero siyempre, may kondisyon ang Diyos na ang tao ay manampalataya. Kaya, tingnan po natin dito. Nabigyan ko po muna kayo ng ilang mga observation sa talatang ito. Number 1, pansinin niyo po yan. Number 1, observation. Weeping first. Kung gusto niyo pong mangyari yung shall doubtless come again, bringing his ships with him, marami kayong dalang naakay na kaluluwa. Para mangyari yon, dito niyo po makikita, sabi niyo, masarap pala mong soul winning, magso-soul winning ako. Well, tama po yon. Pero obserbahan niyo po. Number 1, weeping first before rejoicing. Ano ang nakalagay niyan? He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing. So nauna yung weeping before rejoicing. So first observation, para sa isang masaya, para ka maging masayang soul winner, para ka makapag-win ng mga kaluluwa at maranasan mo yung saya, hindi ito nagsisimula sa saya. Nagsisimula ito sa weeping. Weeping first before rejoicing. Gusto niyo makakita ng mga naaakay na kaluluwa? Weep. What is weeping? This is your time alone with God. Before you go to them, you must first go to Him. Sapagkat sa Kanya ka kumukuha ng order. Ang command ay galing sa Kanya. Sa Kanya galing ang authority. Sa Kanya galing ang idea. Sa Kanya galing ang pagliligtas. Before you go to them, you go to Him. Kaya ano po yung weeping? This is your time alone with God. Bakit po may weeping? Because number 1, you are thanking God for your salvation. Naiiyak ka, naluluha ka sa tuwa, sa pasasalamat. Punta ka muna sa Panginoon, magpasalamat, kaya appreciate mo yung pagliligtas na ginawa sa iyo. Kaya tingnan niyo po, maraming problema sa mundong ito, pero hindi yan mas malaki sa karanasan mo nang ikaw ay maligtas. Marami kayong problema dito sa mundo, marami kayong sakit na mararanasan, marami kayong sugat na mararamdaman dito sa mundo, pero hindi yan mas malaki sa kaligtasang tinanggap natin. Tama ba? O bakit ikaw ay palulungkutin ng maliit na sugat na gawa ng tao, ganung mas malaki yung biyaya na ibinigay ng Diyos sa iyo? Di ba? Kung mag-iisip tayo, hindi tayo mabubuhay na talunan, malungkot, sugatan, dinidilaan ang ating sariling sugat. Hindi tayo palubog ng palubog sa kumunoy ng kalungkutan. Kaya mong umahon at magtagumpay at lumipad kagaya ng agila. Ganon, no? Thanking God for your salvation, talagang with flying colors, Lord. Wow, nakalaya ako sa kapangyarihan ni Satanas na hindi kayang gawin ng sino man. Mayaman man o matalino, hindi yan kaya. Pero nakalaya ako sa kapangyarihan ni Satanas. Nakalaya ako sa kadiliman. Nakalaya ako sa maraming bisyo. Nakalaya ako sa makasariling buhay. Nakalaya ako sa hatol ng impyerno. Thank you, Lord. Thank you. That is your time alone with God. Weeping. Lumuluha ka sa pasasalamat. Bakit? Alam mong hindi ka karapat dapat eh. Kaya ka naluluha. Kaya nga minsan pagka yumayakap ka sa asawa mo na hindi ka naman karapat dapat, alam mo, taksil kang asawa. Ha? Taksil kang asawa. Yayakap ka sa asawa mo na tapat sa iyo. Pagka niyakap mo yung asawa mong tapat sa iyo, tapos alam mong ikaw ay taksil, hindi lang alam ng asawa mo. May mga ganun eh. May mga ganung buhay eh. Hindi alam ng asawa mo na ikaw ay taksil. Pero ang asawa mo ay tapat. Pag niyakap mo ang asawa mong tapat, naluluha ka sa pasasalamat, Lord, salamat dahil kahit hindi ko karapat dapat, ako'y taksil. Binigyan mo ko ng asawang tapat. O di naluluha ka sa pasasalamat. Yun. Yun ang ideya. Ideya lang po yun, mga kapatid. Sinasabi ko lamang na weeping first before rejoicing. Meron kang time alone with God. Kinakailangan po bago tayo mag-achieve, bago ka mag-acquire ng maraming bagay, ng tagumpay sa buhay, bago mo kamitin yung mga medalya, dapat meron kang tamang inspirasyon.
na dahilan bakit mo gagawin ang isang bagay. You have that kind of motivation. God Himself is your inspiration. God is your motivation for action. So weeping first before rejoicing. This is your time alone with God. Time giving Him thanks for your salvation. Another is your time asking Him to know Him more. Ito yung time. Kung gusto nyo maging soul winner, gusto nyo talagang mag-akay ng kaluluwa na tama, na tagapag-akay ng kaluluwa, you will give time, hindi lamang pasalamatan siya sa pagliligtas, kundi hingin mo na Panginoon, gusto kitang lalong makilala. Lord, ipahayag mo po lalo ang iyong sarili sa akin para ako'y malunod sa paghanga sa iyo. At wala na akong ibang hangaan, wala na akong ibang pagpasakupan ng sarili, wala na akong ibang sambahin sa buhay, wala na akong ibang mahalin ng higit sa iyo, wala na akong magmahalin ng kapantay mo, kundi ikaw ang mahalin ko ng higit sa lahat, na handa kong iwanan ang lahat sa buhay, maging ang aking sariling buhay dahil ng dakilang pagkakilala ko sa iyo. Alam niyo po kaya mahirap iwanan ng pagpapatawad, yung mga sama ng loob sa tao? Bigyan ko po kayo ng idea. Kung bakit maraming mga tao kayang-kaya niyang hawakan yung mga sama ng loob sa kanyang sarili, nakaligtaan niya gaano kadakila yung Diyos na nagpahayag ng kanyang sarili sa kanya. Alam niyo po, pagka nakatingin, napakadakila ng Diyos. Sabi nga ni Paul, basura lang lahat yan. Bakit ko naman hindi kayang bitawan yan at ipamigay na yan? Yang sama ng loob ko, pamigay ko na yan. Hindi ko na yan hawakan dito. Ha? Wala nang ganon. Hindi kayo, naku po mga kapatid, hindi kayo gugugol ng maraming araw, baon-baon nyo yung bulok na daga sa inyong dibdib. Alam niyo po ba nang hindi pagpapatawad ay kagaya ng bulok na daga sa inyong dibdib? Ha? Ang hindi pagpapatawad ay kagaya ng bulok. Dala-dala mo kahit saan ka magpunta. At pag meron kayong mga sama ng loob, bulok na loob, kalooban, syempre, pag bulok sa loob, ang dala-dala mo, abay, sisingaw yan. Sisingaw yan. Pag meron kayong dalang bulok na kalooban, bulok na isipan, bulok na isip sa ibang tao, lalabas yan sa bibig nyo. Bulok na mga salita ang ibabahagi natin sa ating kapwa. Bakit? Imbis na yung kadakilaan ng Diyos ang makita sa atin, ay mga bulok na mga bagay ang ating sasalitain. Hindi tayo magiging blessing sa ating mga kausap. Totoo yan. Paano tayo makapag-aakay ng kaluluwa kung tayo aakayin pa? Ay hindi mo maakay ang sarili mo sa tama. Paano tayo mag-aakay ng iba? So, weeping first. Kaya punta ka sa Panginoon. Alam niyo yung gawin natin ngayong gabi para papunta tayo lahat na maging soul winner? Give time alone with God. Walang palabas to. Hindi ito yung gusto mong may nakakakita. Hindi ito yun. Ito yung mga time na talagang hubad ang sarili mo sa Diyos. Lord, I can label kung ano yung mga kasalanan ko. Hindi ako magsasabi ng generalization. I can name it one by one. Ganyan. Hindi ka mahihiya sa Diyos. Asking God to know more, to know Him more. Lord, gusto po kitang makilala ng lubos. Gusto kitang lalong makilala. Kasi yan po ang susi, mga kapatid, ng kapayapaan. Yan ang susi ng kagalakan. Yan ang susi bakit kayo tumatagal maglingkod ng masaya kahit maraming mga nangyayaring hindi masaya. Bakit masaya ka pa rin? Ayan ang nakakapagtaka eh. Bakit maraming hindi masaya na nangyayari sa buhay mo pero ikaw ay masaya pa rin? Ha? Bakit maraming gustong magbagsak sa iyo pero ano bagat ang spirit mo at ang attitude mo, ikaw ay matagumpay pa rin? Huwag yung hayang, igupo kayo ng dyablo, gayong ang kamay ng Diyos ay mapagtagumpay sa buhay ninyo. Kaya lang, pipili kayo, kaninong kamay kayo hahawak. O, ay kung piliin yung kamay ni Satanas, hihilahin kayo niyang pababa. Pag pinili niyong hawakan na yung kamay ng Diyos, hihilahin kayo ng Diyos pataas. O ano nangyayari ngayon sa isip ninyo, sa buhay ninyo? Kayo ba'y palubog o kayo pataas? Pagka kayo palubog, alam niyo na kaninong kamay may hawak sa inyo. Ha?
Emotionally, are you happy? Are you contented? Meron ba kayong forgiving heart? Ha? Madali ba kayong magpatawad? Pag hindi kayo madaling magpatawad, alam niyo na kaninong kamay yung may hawak sa inyo. Pero kung kamay ng Diyos ang may hawak sa inyo, naku, dali niyo magpatawad. Hindi sabi nga huwag nang paabutin ng kinabukasan. Hindi naaabot ng bukas yun. Ngayong gabi pa lang, kahit bago pa tayo magkita, naku, nagpatawad na ako, kalimutan na ako. Huwag ka na mag-alala sa akin, ako'y madali magpatawad, hindi ako nagtatanim, nagbabao ng sama ng loob. Okay na yun. Kung ako'y nagkamali, sorry. Kung ikaw nagkamali, okay na yun. Kung hindi ka maghingi ng sorry, okay din. Kung humingi ka ng sorry, mas lalong okay. Pero kung hindi ka maghingi ng sorry, okay din. Basta ako, dire-diretso ako, magsasaya ako, maglilingkod ako sa Panginoon. Hindi na ako magbabao ng bulok na daga sa aking dibdib. Amen? O, hindi kayo tatanda agad niyan. Hindi kayo mamamatay ng malungkot. Okay. Asking God to know more of Him. Kaya hingin nyo lalong makilala ang Panginoon. Weeping first before rejoicing. Ano pa? Weeping before rejoicing. This is your time alone with God, thanking God for your salvation, asking God to know more of Him, and then asking God for wisdom and understanding. Tingnan niyo po, ang dami ko palang duties, ang dami ko palang gagawin. Nakakita ba kayo ng mga taong parang walang gagawin sa maghapon? Hindi alam ko anong gagawin sa maghapon. Pagising lang, hindi alam ko anong gagawin nila. Kaya parang ang haba na maghapon sa kanila dahil wala silang alam na gagawin. May mga tao namang kulang halos ang maghapon sa dami ng alam nilang gagawin. Maaga pa, naghahanda na sila, gabi pa, iniisip na nila ang gagawin lang kinabukasan sa umaga. Ha? Halos araw-araw ganun sila, full of activities, full of schedules, very productive ang buhay nila. Pero may mga tao, they're so relaxed, and they do not know what to do next. Wala silang schedule. Wala silang maraming gagawin. Alam niyo po kung bakit? They do not know their duty before. Sa Panginoon pa lang, ang dami na nating gagawin eh. Pagka nag-spend tayo alone with God, hihingi tayo ng wisdom and understanding and knowledge. Lord, make me to know the truth. Make me to understand what life is. And Lord, give me wisdom. How to live life every day. To solve my problems, how to face trials and temptations every day, how to overcome the flesh, the world, and the devil. Lord, give me wisdom. Teach me how to make war. Yun ang sabi ni David eh, tinuruan mo ang aking kamay paano makipagdigma. Kaya mga Kristiyano po ay more than conquerors, asking God for wisdom and understanding. And also, praying for cleansing of heart and mind and life. Kaya kalalapit sa Diyos, hihingin mo na, Lord, linisin niyo po ang aking isip. Linisin mo ang aking puso. Linisin mo ang aking bibig, ang aking dila. Linisin mo ang aking kamay. Linisin mo ang aking paa. Linisin mo ang aking kabuuan, ang aking buhay araw-araw. Gawin niyo po akong malinis. Sapagkat ang Diyos hindi nakikipag-fellowship sa marumi. Kaya hindi pwedeng tayo maglulublob sa marumi, maglalaro tayo sa marumi, tapos makikipag-holding hands tayo sa Panginoon. Hindi ang Diyos hahawak, hindi tayo sasamahan ng Diyos. Kaya mahalaga po yung time along with God. Yung bang malaya ka makapagsabing, Lord, ako po ay nakapagsalita ng hindi tama. Patawarin niyo po ako. Sa aking kapwa, nakapagyabang ako, ibinaba ko ang iba, itinaas ko sarili ko, gusto kong sila ang masama, ako ang malinis, sila ang pangit, ako ang maganda, sila ay mahina, ako malakas, kaya ako Panginoon ay blessing, sila ay sumpa. Ganon. Lord, patawarin niyo po ako. Hindi pala dapat ganon. Dapat pala sabi ng Panginoon, ipagpauna ng bawat isa ang kanyang kapwa. Ipagpauna. Consider one another. Alalahanin mo kung anong sitwasyon ng iba. Ganon, ano? So, pray for cleansing of heart, cleansing of mind, cleansing of life. Lord, gawin niyo po akong malinis. Wala akong ibang motive, wala akong ibang gustong sirain, wala akong ibang gustong saktan. Kapag ka nakikita ng Diyos na meron tayong tinatawag na, ang tawag natin dyan
quiet time. Ha? Tawag natin yan ng una nun quiet time. So dapat meron kayong tinatawag na quiet time with God. Wala kayong maraming reklamo sa Diyos, kundi kayo gusto niyo siyang lugurin. Then asking God to make you strong and to make you bold. Ha? Humihingi ka ng lakas, Lord, palakasin niyo po ako, makayanan ko to, at gawin niyo po akong, bigyan niyo po ako ng tapang. Ang tawag dito holy or sanctified boldness. Banal na tapang, hindi ito yung tapang sa away, hindi ito yung tapang na pagmurahan, tapang na makipagsiraan, tapang na makipagbaling tapang yon, sa laman yon. Itong tapang na ito, yung tapang na magpatawad. Tapang na gumawa ng mabuti sa gumawa ng masama. Tapang na mag-isip ng mabuti sa mga taong gumawa ng masama. Tapang na iwan ang mga bagay na mahalaga sa atin. Pero sabi ng Diyos, hindi yan ang kailangan sa buhay mo. Pero handa nating iwan. Tapang yon. Lakas yon. Asking God. Kaya ito pa lang yung sa sarili pa lang natin sa Diyos. Kaya you are growing, andun ka sa presensya ng Diyos, and you are growing. Ha? You are growing in the presence of God. You are being cleansed. You are being purified. Malinis. Ha? Pati mga dalangin mo, kaya yung sabi nilang ang Diyos ay hindi dumidinig ng panalangin ng makasalanan, hindi po ibig sabihin noon, hindi ang Diyos dumidinig ng panalangin ng hindi ligtas. Ang Diyos ay nakikinig maging sa hindi ligtas. Ang hindi niya dinidinig ay yung panalangin ng mga hindi ligtas na nagpa-practice ng kasamaan. Hindi titingin Lord, patamain mo po ako sa loto. Papanaluhin mo ako sa sabong. Lord, bigyan niyo po ako ng maraming girlfriend o boyfriend. Hindi natin pwedeng kasabwatin ang Diyos sa mga bagay na masama. Hindi yun didinggin ng Diyos. Ganyan, ha? So, weeping first, yun ang unang observation natin. Weeping first before rejoicing. Cut na natin yan. Meron na kayong idea. Meron kayong idea. Hindi na po natin. Kaya na ubusin na maghapon dito. Pero putulin na natin doon. Yun na po yun. First, una, observation, weeping before rejoicing. Number 2, observation, going before bringing. Going first before bringing. Kaya nakita niyo doon, dito, he that goeth forth shall doubtless come again, bringing his sheaves with him. Going, bringing. So ano po ang ibig sabihin? Going first, you have to make a change in your activity. Hindi mo naman natin ginagawa ito dahil hindi ka naman ligtas nung una. Hindi mo ito ginagawa yung ikaw ay pupunta sa kapitbahay mo, pupunta ka sa kaklase mo, pupunta ka sa kamag-anak mo, sa pinsan mo, sa kapitbahay mo, o sa palengke. Hindi mo naman ginagawa ito para mag-akay ng kaluluwa noon. Pero ngayon, kasama na ito ngayon sa iyong activity. Dati wala ito sa activity mo Wala kang ganitong activity, yung mag-akay ng kaluluwa. Wala kang ganitong activity. Bakit? Ikaw nga mismo, akayin pa Hindi ka saved. Ngayong saved ka na, meron kang bagong activity na idinagdag ang Diyos sa iyo. You go. You go. Share the gospel. Para maligtas naman yung mga tao. So, go first before bringing. You have to make a change in your activity. Idagdag mo to sa listahan ng iyong gagawin. Ang mahirap po, hindi ako magiging soul winner kung wala ito sa listahan ng aking gagawin. Kaya nga itong Batangas, Mahal Ka ng Diyos, nakalista sa ating gagawin para mag-akay tayo ng kaluluwa doon sa Batangas. At sa iba't iba nating pinuntahan, kaya natin napuntahan mga kapatid, gumawa tayo ng pagbabago sa ating activities. Yung going before bringing. Bago tayo makapagdala ng mga kaluluwa, abay gagawa ka ng panibagong gampanin sa buhay. Sinasadya ito mga kapatid. You have to leave your comfort zone.
Siyempre, ang mag-akay ng kaluluwa, kung ikaw ay nakaupo sa isang tumba-tumba at pahigup-higup ka ng, ano tawag natin yan? Milk tea. Ha? Pahigup-higup ka ng, ano yun, smoothie. At panood-nood ka dyan ng mga Netflix. At tapos kung naka-aircon ka pa sa bahay, komportableng buhay. Tapos habang nakaupo ka doon, nanonood ka, higup-higup ka doon, pakain-kain ka, kwento-kwento kayo, tapos magri-ring yung cellphone mo, may dumating sa'yo, 3 milyon, kinita mo ngayong araw na to. Naku, pambihira. Ano bang klaseng buhay ito? Napakasarap. Very comfortable. Ha? Mamaya tutunog ang cellphone mo, meron na naman panibago sa iba mo namang business, sa iba mo namang, pagkaganyan ang mga mangyayari sa buhay, very comfortable. Ngayon, paano ka mag-akay ng kaluluwa? Iwanan mo yung tumba-tumba mo. Iwan mo muna pansamantala yung iyong smoothie. Ha? Huwag ka munang masyado mag-rejoice sa mga dumadating na pera. Pag-atikhaan mo, napuntahan ang mga umiiyak na mga kaluluwa. Hindi lamang sila gutom ang tiyan, gutom ang isip, gutom ang pitaka, gutom ang tahanan, gutom ang kanilang kinabukasan, gutom ang kanilang kaluluwa. Komportable tayo. But you have to go first before you bring them. You need to experience the real work. Ang pag-aakay ng kaluluwa ay totoong trabaho. Ang mga paa mo ay kinakailangang humakbang sa mapuputik na kalsada minsan. Umakyat sa mga hagdan na nakakatakot akyatin na parang mababali na at para kang mahuhulog, natatawid ka pa minsan sa tulay at sa mga pilapil. Papasok ka sa mga iniskinita na ang amoy na hindi mo gusto, hindi ka komportable dahil pinapawisan ka at mabaho ang lugar. Alam niyo po, iba ang soul winning. Hindi laging subdivision, hindi laging mayayaman ang pupuntahan, hindi laging simentado ang kalsada, hindi laging may pamirienda. Minsan ikaw pa ang magbibigay ng pera dahil sa nakita mong kawalan ng iyong binisita. Yan po ang real work. You go first. You need to experience the real work. You have to meet people where they are. You don't expect them to come, wait for them to come to your place. Go to where they are. Yan po ang soul winning. Yan po ang mag-akay ng kaluluwa. Ganun po, no? So, tatagpuin natin kung saan. Kumbaga sa pangingisda, hindi ka naroon sa pangpang. Pupunta ka dun sa laot kung saan naroon yung mga isda at dun ka sasagwan. Pupunta ka ron, dun ka mag-aagis ng lambat, dun ka mag-ahay ng pain. Ha? Go where the fish are. So you have to meet people where they are and then you need to experience the power of God. Wow! Pero inyo po yun, nilagyan ka, nag-invest ang Panginoon. The power, the dynamite of heaven, kung baga, no? Nung una kasi, ang pinakamalakas na pasabog nung una, dynamite Kaya ang tawag sa power, sa Griegong salita, dunamis. Doon kinuha ang salitang dynamite. The dynamite of heaven. Yung pasabog, yung magpapasabog ng mga bundok, nagpapasabog ng mga bato, ng matitigas na puso. You will experience the power of God. You will see before your eyes. Makikita mo kung paano kapangyarihan ng Ebanghelyo at ang gawa ng Espiritu na ang buhay ng mga tao na babago sa sandaling binahagi mong salita ng Diyos. Pambihira, yung mamamatay tao nagko-confess. Yung mangkukulam nagko-confess. Yung adik nababago. Hindi mabago ng pulis, ng bilangguan, ng girlfriend, ng magulang. Hindi mabago. Pero kapag ka talagang tinanggap niya ang Ebanghelyo ni Kristo, you will see the power of God. And you will experience na ikaw ang ginamit. Ngayon, kung hindi tayo mag-aakay ng kaluluwa, that power
na meron ng Holy Spirit na nasa iyo, hindi nagagamit. Biruin niyo yan. Ang laki-laki ng potensya ng mga Kristiyano, you have the dynamite of heaven. Pero kung hindi tayo pupunta kung saan merong tao at mag-akay ng kaluluwa, hindi nyo mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos gumawa sa inyong buhay. You need to experience the power of God. You need to make them to hear the good news. Paano lang mapapakinggan yung magandang balita? Yung mga soul winner, ayaw pumunta doon. Ayaw baguhin yung kanilang activity. Bahay, trabaho, bahay, palengke, bahay, pasyalan, bahay, punta ng mall, bahay, punta ng ospital, bahay, punta sa kaibigan, bahay, punta sa paaralan, bahay. Ganun ba? Wala kang nakita sa schedule na ito nagdaang linggo na bahay, punta sa kaluluwa, naaakayin para mag-share ng gospel. Ilang linggo na ang dumaan, walang ganong activity. Nakaranas na 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Ulit-ulit yung bahay, eskwela, bahay, trabaho, bahay, kaibigan, bahay. Wala kang nakitang bahay, akay ng kaluluwa. Wala sa kanyang schedule. Wala yung going. Kaya wala naman yung bringing. Natapos ang 2023, natapos ang 2022, natapos ang 2021, walang bringing dahil walang going. Kaya kapag tayo talaga mga soul winner, talagang meron tayong time. Kahit na sabihin yung by telephone, by Facebook, Messenger, make an effort. Yeah? And then, make them to hear the good news. You go first before bringing. When you go, you make them to hear the good news. When you go, you spend and be spent if need be. When you go, pamasahe, gasolina, kailangan ng pera, you spend. Yung katawan mo, pinagod mo, ipinaglingkod mo, be spent. Hindi lang pera ang ginugol. Ginugol ang iyong katawan, ang iyong lakas, ang iyong oras, ang iyong sigla, ang iyong impluensya. Spend and be spent when you go. And then, you prove the sincerity of your love. When you go, pinatunayan mo yung pagiging totoo, pagiging dalisay, ng pagmamahal mo na maligtas ang kaluluwa, kapatid, pinsan, kamag-anak, magulang, kaklase, katrabaho, lahat ng iyong kakay, pati yung iyong kaaway. Ha? Prove the sincerity of your love. Yun nga ang ayaw ni Jonah. Kaaway nila yung mga Ninevites. Ayaw niyang pumunta ron. Pero because God, mahal ng Diyos ang kaaway. Prove the sincerity of your love. So going first before bringing. Pangatlo. Seed first before sheaves. Seed first. Sabi doon, bearing precious seed. Then ang sumunod, bringing his sheaves with him. Nauna yung seed. Bearing seed, bearing seed before bringing sheaves. Seeds muna. Dala-dala mo yung binhi. Sowing must be done in the actual soil. Yung binhi, kinakailangan ihasik sa mga totoong puso ng mga tao. Kinakailangan ma-share natin yung gospel. There must be a cause before the effect. Bago natin makita yung pag-aakay ng kaluluwa, paglapit ng mga tao kay Kristo, kinakailangan may naging dahilan yung paglapit nila kay Kristo. At ano naging dahilan? Hinagisan nyo ng binhi.
ng salita ng Diyos. Cause first before the effect. Study and practice before success in soul winning. Nag-aral ka muna paano mag-akay ng kaluluwa. Di ba sabi nila, kung ikay papasok sa negosyo, bago ka mag-negosyo, aralin mo. Aralin mo yung negosyo. Kaya gano'n naman ang ginagawa ng mga tao. Bagamat hindi lahat ng negosyong inaral mo, komo inaral mo, aprobado. Hindi. Bakit? Hindi naman tayong may hawak ng tagumpay. Nasa taas. Anong sabi ng Bible? God put it one down and set it up another. Siya ang nagbababa, siya rin ang nagtataas. Promotion cometh neither from the east nor from the west, but God put it one down and set it up another. Study and practice before real success. Obey first before the miracles will happen. Sumunod ka muna. Sabi, natatakot ako. Don't make yourself the issue. Alam niyo po kung bakit yung iba hindi makapag-akay ng kaluluwa? Ginagawa nilang issue kung sino siya. Hindi ako marunong, hindi ako magaling magsalita, hindi ako maraming alam, hindi ako... sinong ginagawa mong issue? Ang ginagawa mong issue, sarili mo. Hindi ikaw ang issue. Ang issue, yung gospel. Jesus Christ is the issue. Kinakailangan siyang makarating, madinig ng mga tao. You have to go. Huwag mo nang isipin kung sino ka. Huwag mo nang isipin yung hiya mo, yung takot mo. Kahit nahihiya ka, go! Nahihiya ako, pero go! Sabi nga natin, nakakahiya, pero sige na nga. Di ba ganon, ano? Kumain ka, halika dito. Nahihiya akong kumain eh. Kahit na ka nahihiya, sige na, kumain ka na kahit ka nahihiya. Sige na nga po. Di ba ganon? Kahit nahihiya, in-overcome mo yung hiya, ginawa mong kumain. Parang ganon. Ganun din po ito. Kahit natatakot ka, do it. And you will discover yung fear, hindi pala siya solid. Siya pala yung image lang. It's an image. Fear and shyness. It's just an image. Hindi siya solid. Kapag ka pala nag-go ka, hindi pala ito talaga nagiging hadlang. Hadlang lang dahil iniisip mo. Kapag hindi mo ginagawa, nahahadlangan ka sa isipan pa lamang dahil may nakikita kang image na baka may hindi masagot. Baka ako tanungin ang hindi ko alam. Obey first, and the miracle will happen. Ako po, mga karanasan ko nag-share ng gospel, mga kapatid, ang una ko mga karanasan, wala naman ako maraming alam eh. Isa lang ang alam ko, naligtas ako. Naligtas ako. Gusto kong i-share yung kaligtasan. Hindi naman malalim ang kaalaman ko eh. Hindi malalim. Marami akong tanong na hindi kayang sagutin. But I went there. I talked to people. Then I discovered na kapag nakipag-usap ka pala sa mga tao, meron silang mga tanong na gagamitin ng Diyos sa iyo para yung mga tanong nila, lalo kang mag-research at lalo kang lumago sa kaalaman. Blessing pala yung may mga tanong ang mga tao na hindi mo kayang sagutin dahil pag uwi mo, hahanapin mo yung sagot, hindi ko alam itanong yung tanong nila. Hindi ko maiisip na may ganun palang tanong kung hindi itinanong sa akin. Ngayon pag uwi ko, aaralin ko yun. Di lumago ako ng kaunti. Pagharap ko uli, yun na naman ang tanong, yari ka. Alam ko na ang sagot dyan. Naitanong na sa akin yan eh. Naaral ko na eh. Lumago ka na. Huwag kayo matakot sa mga tanong. Okay lang yon. Sabihin nyo, alam nyo, hindi ko pa natutunan yung tinatanong. First time kong nadinig yung tanong mo yan, I thank you sa tanong na yan. Give me 5. Salamat dyan sa tanong mo yan. I learned. May ganyan palang tanong. Babalik ako. Pag-aaralan ko yung tanong na yan. Be honest. Hindi natin alam ang sagot. Hindi naman tayo Diyos para sabihin natin alam natin lahat ng sagot. Amen? Tama? Hindi tayo Diyos. Kaya huwag kayong mahiya kung meron kayong hindi masagot. Mayayabang lang. Yung mga nagsasabing alam nila lahat ng sagot. Wala naman sigurong ganung tao na nagsasabing alam niya ang lahat ng sagot. Kaya, sige lang mga kapatid. Obey first before the miracles will happen. Go. Anong sabi ng Bible? Doubtless. Pambihira yung salitang yan. Very powerful. Doubtless shall come again, bringing his sheaves with him. Kaya kung hindi nyo pa naranasan yung sheaves,
Pag sinabing ships, tangkas yan eh. Hindi lang isa. Tangkas. Grupo. Grupo. Hindi nag-iisa ang maaakay mo. Marami kang maaakay. If you will go, if you will whip, if you will stay with God, pambihira, babalik ka. Tsak na meron kang maaani. Maaring hindi ngayong araw na to. Maaring hindi sa pangalawa, hindi sa pangatlo, hindi sa unang linggo, unang taon. But keep going. Sabi ng Bible, walang alinlangan. Babalik ka na meron kang bunga. Labor first before the harvest. Trabaho muna tayo bago natin maranasan yung kagalakan ng pag-aani. Okay po? So, we have the example of Christ. Malapit na po yung time natin eh. Example of Christ, John 6:38. Sabi rito ni Christ, "For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of Him that sent me." Mahirap yung kanyang raranasan, pero He went down, He came from heaven, not to do mine own will, but the will of Him that sent me. Luke 19:10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." John 8:29, "And He that sent me is with me, the Father has not left me alone, for I do always those things that please Him." Soul winning pleases God. When we win soul, kaya yung gagawin natin sa Batangas mga kapatid, at ng lahat ng mga kapatid, nalulugod ang Diyos. Kaya tama lang, sama-sama, masaya lahat ng hahayo. Matthew 3:16, "And Jesus, when He was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto Him, and He saw the Spirit of God descending like a dove, lighting upon Him." Bumaba sa Kanya. Ang Holy Spirit. To empower Him. Biriin nyo, the humanity of Christ, the perfect humanity of Christ still needs the empowering and the ministry of the Holy Spirit in His life. How much more tayo? Matthew 4:19, "And He said unto them, Follow me, and I will make you fishers of men." Yan yung mga makakaranas ng gala. Kaya later on, sino yung mga yan? Kasama dyan si Peter. One day, pagdating ng Acts chapter 2, after 3 years, Peter preached, 3,000 got saved. Pambihira, no? Samantalang noong una ito si Peter, walang kaalam-alam, ang alam na maghanap buhay, mangisda, puno ng yabang. Pero sabi ng Panginoon niyo, "Follow me and I will make you." This is what you become. You cannot imagine what I can do to you. John 20:21-23. "Then said Jesus to them again, Peace be unto you, as my Father had sent me, even so send I you." After na ito na resurrection. "And when He had said this, He breathed on them and said unto them, Receive ye the Holy Ghost." Hinihinipan ng Panginoon gano'n, hininga niya. Sabi niya, "Receive ye the Holy Ghost." In-empower niya. Temporary. Wala pang indwelling. Pero in-empower niya ang kanyang mga alagad. "Whosoever sins ye remit, they are remitted unto them. And whosoever sins ye retain, they are retained." Hindi tayo nagpapatawad ng kasalanan. Sinasabi lang dito, when you apply the Word of God, what you did will be honored in heaven. Pag nag-share kayo ng gospel at sinabi niyo tanggapin si Kristo ang tagapagligtas, pag sila'y tumanggap, yung sinasabi niyong kapatawaran ng kasalanan, mapapatawad ka sa iyong kasalanan. Pag sinampalatayanan mo si Kristo, it will be honored in heaven. Kung sila'y kalagan ninyo, kakalagan niyan sa lupa, sa langit. Hindi tayo gumagawa ng batas. Ang batas ng Diyos, i-apply mo lang, it will be honored in heaven. Sabi niya, "I will empower you." So, quickly. So, dapat, siyempre magsosolving tayo sa Batangas, dapat may outline kayo ng Romans Road sa isip. Madali yan. Dapat alam niyo yung Roman Road. Ano yun? 3:23, 6:23, 5:8, 10:9. Memorize niyo dapat yun, ha? 3:23, ano yun? Ano ang tingin ng Diyos sa mga tao? Ang tao ay mga makasalanan. Yan. Romans 3:23, sapagat ang lahat ay nangagkasalangan. Anong hatol ng Diyos sa mga nagkasala? For the wages of sin is death. Ano naman ang ginawa ng Diyos at pinahahatid ng Diyos? Bagamat tayo mga makasalanan na may hatol ng kamatayan, ano ang pinahahatid ng Diyos? Iniibig ka ng Diyos at siya namatay para sa iyo. But God commended His love toward us in that while we were sinners, Christ died for us.
O ano ang gagawin ko para kumaligtas? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Nakalagay sa Romans 10:9. Thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God did raise him from the dead, thou shalt be saved. Memorize niyo po yun. Nasa isip niyo na yun. Kaya pag nag-share kayo ng gospel, alam niyo na yung outline, alam niyo paiksiin. So dapat meron kayong, halimbawa, hindi naman yun, hindi Roman road. Dapat meron kayong isang verse na na-master ninyo para mabilisan ninyong ipaliwanag. Gaya ng John 3:16. Isang verse lang, isang talata. Pwede rin yung Romans 5:8. Pwede rin yung Acts 16:30-33. 16:30-31. At least isang verse lang. Oh. Kung memorize mo yung manampalataya ka sa Panginoong Jesus, kayo maliligtas. Ikaw at ang iyong buong sambahayan. Alam mo ba kung anong gagawin mo para maligtas ka? Ito ang sabi ng Bible, Acts 16:31. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Kaibigan, kung gusto mong maligtas ngayon, sampalatayanan mo siya. Siyang namatay para sa iyong kasalanan, inlibing at nabuhay na muli. Maliban sa Kanya, walang katubusan tayo sa ating mga kasalanan. Siya lang ang may kumpletong kabayaran sa ating kasalanan. At Siya lang ang may perpektong katuwiran na pwedeng maging katuwiran mo kung tatanggapin mo Siya bilang tagapagligtas mo. Wala pang 3 minutes. One verse, pwede niyong gamitin. Another, pwedeng kailanganin niyo rin, alam niyo yung tinatawag, ito ang tawag ko po rito, the gospel road. Na ito po yung isang, the gospel road, ito po isa sa ginagamit ko. The gospel road, 2 Corinthians 4:3. Una babasahin ko sa kanya, 2 Corinthians 4:3, sabi ng Bible, ano yan? At kung ang aming ebanghelyo ay natatalhubungan pa, and if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Kung ang aming ebanghelyo, ang aming magandang balita ay hindi pa maliwanag sa mga tao, ito hindi maliwanag o hindi naintindihan ng mga taong napapahamak. Tatanungin kita, ano ang magandang balita? Ano ang ebanghelyo? Maliwanag ba sa iyo kung anong ebanghelyo? Hindi ko alam yung ebanghelyo, wala akong alam yan. Okay, anong sabi ng Bible? Kung hindi maliwanag, napapahamak. Kapatid, ikaw pala'y napapahamak. O kaibigan, ikaw pala'y napapahamak. Sabi ng Bible, kaya pala hindi maliwanag sa iyo, napapahamak ka. Bakit kinakailangan bang maunawaan ang ebanghelyo? Ano ba nagagawa ng ebanghelyo? Romans 1:16. Tayo, Galatians muna. Galatia 1:9, 1:8 and 9. Kung di naman meron pa bang ibang ebanghelyo? Wala nang ibang ebanghelyo. Sabi ng Galatia 8 at 9. Ano bang nagagawa ng ebanghelyo? Ano ba itong ebanghelyong ito? Ano ba itong ebanghelyong ito? 1 Corinthians 15:1-4. Si Kristo ay namatay. Sa pamamagitan nito, ligtas kayo. Pinaalam ko sa inyo ang ebanghelyo. Sa pamamagitan ng ligtas kayo. Kung matyagan yung iingatan, ipinangarap ko sa inyo, malibang kayo nagsampalatayang hindi nyo iniisip ang inyong sinampalatayanan. Nanampalataya ka na walang kabuluhan. Ano ba yon? Si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, inlibing at nabuhay na muli. Anong magagawa nito? Romans 1:16. Ayun. Ano yan? Sabi doon? The power of the gospel. For, the gospel is, I'm not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God unto salvation. Ito palang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas. Kanino? Sa mga nananampalataya. Kaya kung mananampalataya ka, may kapangyarihan ng Diyos na iligtas ka sa pamamagitan ni Kristo na namatay para sa iyo, nilibing at nabuhay na muli. Kung sasampalatayan mo siya, ililigtas ka niya ngayon. May power. Yan ang power ng Diyos. Kung wala yan, walang power. Hindi niya maililigtas ang tao na walang Kristong tagapagligtas. Wala. Pero dahil may Kristo, meron siyang paraan para tayo iligtas. Sampalatayan mo si Kristo, maligtas ka. The gospel road. Then, kailangan din yung meron kayong gospel presentation, meron kayong drawing, meron tayong long version, short version ng gospel presentation. So, I hope, mamaster niyo po yan, practicein niyo. Itong gospel road, 2 Corinthians 4:3, Galatians 1:8 and 9, 1 Corinthians 15:1-4, and Romans 1:16. Ang tawag ko po dyan ay gospel road. Okay? Meron pa po akong righteousness road. Iba-iba po ang mga gospel presentation na aking natututunan. As I share the gospel, binubuksan ng Diyos yung iba't ibang, magkakarugtong pala to. Itong kalate. Hanggang makabuo ko ng iba't ibang gospel presentation. Ganun din po kayo. Ganun din po kayo. So, let us experience, all of us, the joy of
winning souls. Sa manaming Diyos, salamat po ng maraming marami. Masaya na mapasaya namin ng Panginoon na aming tagapagligtas. Masaya na alam namin ikaw ay masaya sapagkat wala kaming ibang lugurin dito sa lupa at sa buhay na ito kundi ikaw. Hindi kami magsosoul winning para po sa aming kasiyahan. Magsosoul winning kami para ikaw ang bigyan ng kasiyahan. Para gawin ang iyong mabuting kalooban. Akaya ng mga tao sa iyong paanan at ikaw ay aming mabigyan ng kaluwalhatian. Ang epekto po nito, magkakaroon kami ng rejoicing na hindi namin kayang bayaran at hindi namin kayang makuha sa iba't ibang paraan. Dahil ito ay isang paraan ng kagalakan na nararanasan lang sa pag-aakay ng kaluluwa. May iba't iba kang kagalakan. May kagalakan sa answered prayer, may kagalakan sa magpagpapalang material, may kagalakan sa promotion, may kagalakan sa healing. Marami pong avenues. But this kind of joy, napakalaking joy nito dahil this kind of joy is not only personal, but this is an eternal joy. And even the angels of heaven rejoices in the presence of God over one sinner that repented. Pati ang mga anghel sa langit. Kakaibang uri ng kasayahan ito. Kasama namin ang langit na nagsasaya. Bless mo po ang bawat isa. Lalo kami maging motivated to go win souls. Hiling namin ang lahat ng ito, nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen, amen. Tayo po tumayong lahat. Tayo po ay umawit. Alam niyo ba yung awiting, give me, ano yun? Lead me, Lord, give me, ano yun? Awit na yan. Give me, Lord, some soul today. Sino nakakaalam ng kantang yan? Wala. Give me, Lord. Actually, yun one lang yun, nadinig ko eh. Give me, Lord, one soul today. Binago ko lang yung lyrics. Gagawa ko ng mga lyrics. Some ang inilagay ko. Give me, Lord, some souls today. Oh, teach me, Lord, just what to say. Friends of mine are lost in sin and cannot find their way. Few there are who seem to care, and few there are who pray. Melt my heart and fill my heart, my life. Give me some souls today. Palitan nyo ng some. Nahihinaan ko sa one lang eh. Pero okay lang yung one. Pero gusto ko yung some eh, para mas padami. Ha? Kasi sheeps eh, nakalagay dito eh. Hindi lang one eh. Some souls. Sheeps eh. Ha? So, awitin natin. Pag-aralan natin to. Everyone. Lead me to some soul today. Oh, teach me, Lord, just what to say. Friends of mine are lost in sin and cannot find their way. Few there are who seem to care, and few there are who pray. Melt my heart and fill my life. Give me some souls today. Again, awitin natin ha. Medyo nakukuha na natin. So awitin natin nalang. Lead me to some souls. With us, some souls. Everyone. Lead me to some souls today. Oh, teach me, Lord, just what to say. Friends of mine are lost in sin and cannot find their way. Few there are who seem to care, and few there are who pray. Melt my heart, and fill my life. Give me some souls today. Okay, awitin pa uli natin yan para matutunan ng buong simbahan. Magtipon po tayo ng ating mga kaloob. Brother Ray, pamunahan mo tayo sa panalangin, pasalamat ngayong gabi.
tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa yung mga salita, Lord. At salamat po, patuloy mo kaming palaguin, Panginoon, sa pananampalataya. Maging aming pastor, Panginoon, na patuloy kaming ginagabayan. Lalo pong mahal ka ng Diyos sa Batangas. Thank you, Lord. Lord, prepare our heart, Lord, at ang buong iglesia, Panginoon, na kami magkaisa, Panginoon, sa pag-akay ng kaluluwa, sa mga kaluluwang wala po sa iyo, Panginoon, lalong mahal namin sa buhay, Panginoon. Tulungan po kami at lalong palaguin sa yung mga salita, Panginoon. I-bless you rin po ang bawat isa, maging ang aming mga negosyo, ang family po namin, at ang bawat isa mo mga anak mo. I-bless you po ang mga kalusugan ng mga seniors, kabataan, mga parents po. Lalo po pagpalain mo po kami, Panginoon, at palakasin ang mga may karamdaman. Patuloy mo pong patibayin po ang mga family po namin, ang bawat isa po sa amin. Salamat po at patawad ko kami ng kulang, nagkasala po sa iyo. Bless you po kami at pagpalain. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Some are discouraged from bearing the load, but we must determine to keep pressing on, 'cause it's just one more soul where to walk down the aisle. It would be worth every struggle, it would be worth every mile. A lifetime of labor is still worth it all if it rescues. Amen. Tayo po'y tumayo. Awitin po natin. So preachers, keep preaching and singers go sing. Amen. Keep sharing that Jesus is King. The angels are gathered, they're surrounding the throne, and they'll start rejoicing. Or just one more soul, 'cause if just one more soul were to walk down the aisle, it would be worth every struggle, it would be worth every hour. A lifetime of labor, still worth it all if it's rescued. Just one more soul. Maraming Diyos, salamat po. Lord, give us some souls, even one more soul. Melt our hearts, Lord. Tulungan niyo po kami na magdagdag ng ganitong activity sa aming buhay, na hindi namin ito kinasanayan nung una, pero ngayon kami sa kaharian ng Diyos, this is the culture. This is the culture in the kingdom of God. Every citizen of the kingdom must be willing to be used by God to share the love of God, to share the love of Christ to the lost soul. Pangunahan niyo po kami, tulungan mo po kami na magkaroon kami ng talagang malasakit pa. Dagdagan mo pa po ang aming malasakit. Dagdagan niyo pa po yung aming time alone with you, na bargain kami sa iyo, nakikiusap kami, nagmamakaawa, nagpapasalamat, nagpupuri. Gamitin mo kami at hubugin. Pagbungahin mo kami ng mga kaluluwa. Makita namin ang mga bungang ito na nananatili, nagpatuloy, nagsilago, at nagsipagbunga din naman. Bless you po ang bawat isa. Sa lahat ng ito, marami nang nakapaloob ng mga biyaya at pagpapala at mga kaluwalhatiang para po sa inyo. Maraming salamat po. Ikaw naman po magpala sa bawat isa. Mga kapatid naming may karamdaman, Lord, inaalala namin, pagalingin mo po sila. Hindi na po namin isa-isahin ang mga may karamdaman. Ganon din naman po mga kapatid namin na mga may nasa ibang bayan, pangingibang bansa, mga misyonary sa loob at labas ng bansa.
Ang mga hanap buhay, paunlarin niyo po, mga suliranin, ang mga mag-asawa, pamilya, personal, mga struggle, mga kinamulatan namin sa aming sarili, na mga kahinaan na hindi tama sa iyong paningin, ang tunay na ligtas, nakakaranas ng tagumpay, may tunay na paglaya sa maruming buhay. At kami po ay mayroong authority laban sa masasamang espiritu, kaya hindi kami kayang alipinin pa ng dating mundo. I-bless niyo po ang bawat isa, ingatan niyo po kami sa aming paghiwa-hiwalay, ikaw naman po ang magpala sa bawat isa. Paging ang bawat simbahan, ang aming bayan, mga namiminuno sa amin, dinadala namin sa inyo, inyo po silang pangunahan din naman. Patnubayan mo po ang nalalapit na mahal ka ng Diyos, Batangas. Dalangin namin ang pakikipagtagpo sa mga kongresista sa darating na panahon, araw na nakatakda. Bless nyo din po ang paghahanda ng mga kapatid. Ang lahat ng mga nagdadalawang isip ay maging buo ang kanilang loob. Ang mga nahahadlangan, pagtagumpayan nila ang mga hadlang at hindi nila pabayaan. Ang mga gastusin, mga tustusin, matugunan. At ang kagalakan po ng pag-aakay ng kaluluwa ay makita naming naranasan ng masaganang pag-aani sa araw na yon. In that way. Hinihiling namin ang biyaya mo sa aming lahat. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say aloud, Amen. 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 Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon.